Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Bag ng isang turista sa Coconut Beach, ninakaw ng isang baboy. 17-year-old Filipino content creator bumida sa TikTok account ng isang international luxury brand. Grammatical error sa NBI website, umani ng batikos sa netizens. Obra na alay ng ilang local artists para sa pagpanaw ni Pope Francis bumida online. At dessert store sa South Korea, naglunsad ang sariling version ng Pinoy halo-halo. Sure ako ang lahat ng kwento viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, hindi na lang pala sa tao dapat maging maingat para hindi manakawan, kundi pati na rin daw po sa hayop. Ito kasi ang nakatutuwang tagpo sa isang beach sa Palawan kung saan nabiktima ang isang foreign tourist ng pagnanakaw na ang salarin ay isang baboy. Kung paano niya nakuha ang bag ng turista, alamin sa report ni Dustin Bayog. Kakaibang eksena ng pagnanakaw ang nakuhanan ng foreign tourist na ito sa Coconut Beach sa Palawan. Hindi isang tao, kung hindi ang hayop na baboy ang hindi inaasahang tinangay ang kanyang bag. Noong una ay binibidyuhan pa nila ang naturang baboy na hindi bakas na may binabalak pa lang itong masama. At nung makalapit na ito sa babae na si Leah Powell, ay inamoy-amoy niya muna ang bag at saka kinagat at tatangayin papalayo. The shot savers! Sinubukan naman siyang habulin ng kanyang anak upang mabawi ang naturang bag. Sa huli ay nakuha raw nila ang bag, kaso nag-iwan na ito ng malaking butas at hindi na maaaring magamit. Ang video na iyan ni Leah Powell ay nakakuha ng 4,000 likes sa TikTok na mahigit 50,000 views. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, isang Pilipino na naman ang ibinanderang watawat ng Pilipinas nang kilalanin ng isang international luxury brand ang kanyang husay sa fashion scene. Ang 17-year-old na content creator kasi na feature pa sa TikTok account ng naturang sikat na brand. Ang mala runway experience ni John Paul Yu tinutukan ni Rose Babiera. Maraming content creator ang namumuhay ng payak at simpleng buhay bago sila dapuan ng kasikatan na nagbigay daan tungo sa pribilehiyo na makamit ang mga pangarap nila sa buhay. Ang mga ganitong kwento, patok sa marami dahil sa pagiging authentic ng content, kaya marami ang tumatangkilik dito. Ang mga sumusubaybay kasi, tila kasakasama na ng influencer sa pagkamit nito sa success. Gaya na lamang ng Pinoy fashion content creator na si John Paul Yu, na kilala sa kanyang mga iconic couture, ang munting sala ng kanilang bahay. Nagtra-transform kasi into runway kapag humarap na sa camera ang mas kilala sa tawag na Yu Jenner. Dito rumarampa si John Paul suot ang anumang piraso ng tela mula sa mga karaniwang gamit sa bahay. Nahahanapan niya ng paraan gamit ang malikot na isipan para magmukhang gown. Ilan nga sa mga sikat niyang fashion pieces ay ang cortina couture, ang towel couture, at ang sikat na bedsheet couture. Maraming pumupuri sa influencer dahil sa creativity nito sa harap ng limitadong gamit at sa husay nito sa pagrampa. Maski ang aktor at komedyanta na si Aura Briguela, hindi napigilang mag-iwan ng comment na tila hinahype ang influencer. Maraming taga-suporta niya ang tinatagpa ang iba't ibang brand at magazine para lamang mapansin nito si John Paul. At hindi naman nabigo ang mga netizen. Kamakailan kasi, isang international fashion brand ang lumapit kay John Paul at finiture ang Pinoy fashion content creator sa TikTok nito.
Sa video, suot ni John Paul ang isang puting gown mula sa Loewe na may white lace. Mayroon itong loose collar na tila accent ng damit na suot niya kasama ang isang white heels. Umiikot-ikot pa si John Paul habang rumarampa at ibinibida ang details ng gown. Sa huli, ika nga ng mga netizen ay tila paid actor ang hangin dahil sa nilikha nitong pakpak mula sa veil ng gown. Ika nga ng Loewe sa caption, "This diva deserves all the spotlight." Marami ang humanga sa kanya na sa wakas ay napansin na siya ng isang luxury brand. Ngunit marami ring taga-suporta niya ang tila kumpiyansa na may mararating talaga ang binata. Pero maski si John Paul ay hindi makapaniwala na mula sa mga kurtina, ngayon ay nakakapagsuot na siya ng isang international brand at pinasalamatan niya ang brand sa oportunidad na ito. Sinaluduhan din naman ng mga netizen ang Loewe sa pagpansin at pagkilala sa talento ng mga local at emerging artists gaya ni John Paul. Bata pa lamang daw, pangarap na ng content creator na maging isang fashion designer. At sa pagkilala na ito sa kanyang talento at pagsusumikap, tila hindi na ito malayong maabot niya. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, umani ng batikos ang online service ng isang government agency matapos mapuna ng mga netizen ng tila grammatical error sa pop-up message ng kanilang website. Say tuloy ng ilan, dapat nilang ayusin kahit ang mga ganitong klase ng serbisyo dahil pera pa rin po ng taong bayan ang ginamit sa naturang proyekto. Ang mga detalye ihahatid ni Millie Borja. Viral ang isang post ng netizen kung saan ibinahagi nito ang umanay grammatical error na kanyang namataan sa isang website ng pamahalaan habang gumagamit ng online service nito. Sa isang post sa Reddit community na R Philippines, ibinahagi ng user na si Holy Saint _ ang kanyang karanasan sa pag-renew ng kanyang NBA clearance online. Sinabi niyang hindi ito grammar Nazi, pero nakakahiya umano dahil government website pa naman ang naturang online service, kasabay ng isang screenshot ng pop-up message sa website ng NBA clearance renewal system. Makikita sa larawan ng mensaheng, "Sorry, you do not qualified from an online renewal service. Please proceed to the nearest NBA clearance center." Agad na umani ng 350 upvotes at halos 80 comments ang post. Karamihan ay mga batikos sa di umanong maling grammar sa website ng isang opisyal na ahensya ng gobyerno. Komento ng isang Redditor, obligasyon nilang magkaroon ng tamang grammar dahil hindi naman ito personal blog at pera ng milyong Pilipino ang ginamit para sa mga ganitong klaseng proyekto. Paano naman kaya pumasa sa QA yan? Tanong pa ng isa. May nagbigay din ng wastong rebersyon ng mensahe. Ang NBA clearance ay isang mahalagang dokumento na nagpapatunay na walang criminal record ang isang individual. Ito'y kinakailangan sa pag-apply ng trabaho, negosyo o pag-aaral at pagtatrabaho sa ibang bansa. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, isang himala kung may tuturing ang ikalawang buhay ng isang 4 na taong gulang na babae na si Promise mula sa New York. Sa loob kasi ng 2 linggo at sa tabi ng mga naaagnas ng katawan ng kanyang nanay at kapatid ay nagawa nitong makaligtas sa tulong ng tsokolate. Kung paano ito nangyari, tinutukan ni Arnold Herrera. Nang dahil sa tsokolate, mapalad na nakaligtas sa matinding gutom ang isang 4 anyos na babae na si Promise na naiwang mag-isa sa loob ng kanilang apartment sa New York City. Natagpuan si Promise kasama ang mga naaagnas at nilalangaw ng katawan ng kanyang ina at kuya na sina Lisa at Nazir na 2 linggo na palang patay. April 15 nang ipatawag nila ang mga pulis sa apartment dahil sa umunoy masangsang na amoy, ngunit agad ding umalis nang di nila ito matukoy. April 18 lamang nasagip si Promise nang ipasilip na ito ng kanyang lolo. Ayon sa mga ulat, patong-patong na kasong child neglect at child abandonment ang hinarap ni Lisa bago ito pumanaw. Reklamo ng isang kapitbahay, wala man lang daw ginawa ang Administration for Children's Services nang bumisita ito para sa isang wellness check. Kumatok lang daw ito at umalis ng walang kamalay-malay na may batang nakakulong sa loob.
Batay sa inisyal na investigasyon, posibleng cardiac arrest ang ikinamatay ng ina habang lumalabas namang namatay sa matinding gutom si Nazir. Iniimbestigahan pa sa ngayon kung ano pananagutan ng ACS at New York Police sa nangyaring trahedya. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, iba nga naman ang naging epekto o impluwensya ng tinaguriang The People's Pope na si Pope Francis, lalo na sa ating mga Pilipino. Kaya naman kasunod ng kanyang pagpanaw, nagbigay pugay ang ilang local artists sa naging legasiya ng Santo Papa sa pamamagitan ng pagguhit. Ang mga nagkagandahang obra na iyan, silipin sa trending report ni James Galange. Nag-iwan na malaking marka lalong-lalo na para sa mga Pilipino ang mensahe ng pagmamahal at pagpapakumbaba ng tinaguriang The People's Pope na si Pope Francis na kamakailan lang ay nainibing na sa Vatican. Kaya naman bilang paggunita sa alaala ng yumaong Santo Papa, muling ibinahagi ng ilang local artists online ang kani-kanilang obra na iginuhit para kay Lolo Kiko. Sa isang social media post ni Nini Andrade Sacro, ibinahagi nito ang kanyang pointillism art na kanyang iginuhit noong 2015 nang dumalaw sa Pilipinas ang Santo Papa. Anya, ang kanyang pagbisita sa bansa ay nabigay ng inspirasyon, pag-asa at lakas sa lahat ng mga nasalanta na makabangon muli mula sa nangyaring kalunos-lunos na sakuna. Magugulit ang mahigit 16 na milyong Pilipino ang naapektuhan ng naturang bagyo at halos malimas ang tirahan lalo na sa probinsya ng Tacloban. Dagdag pa ni Nini, ang kanyang likhang sining ay isang personal na pagninilay sa makasaysayang okasyong iyon na sumasalamin sa mahinahong diwa ng Santo Papa at sa kanyang matatag na paninindigan sa paglilingkod sa sangkatauhan. Samantala, isa rin namang digital artist mula Tadza Cavite ang nagbahagi naman ng kanyang obra na alay din para kay Lolo Kiko. Isang oil-style digital portrait nito. Kwento ni Charles Lawrence Manlangit na Manlangit Digital Studio, inspirasyon anyang naging kakayahan ng Santo Papa na tumulong sa mga mas nangangailangan at pagturing sa kapwa ng pantay-pantay na pagtingin. Ilan ito sa mga iniwang legasiya at imahe ng Santo Papa hindi lang para sa mga Pilipino, kundi maging sa buong mundo, magkakaiba man ng paniniwala o relihiyon. Pumanaw si Pope Francis sa edad na 88 years old noong nakaraang linggo habang siya rin naman ang kaunahon ng Santo Papa mula sa Latin America. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, talaga nga namang pasok din sa panlasa ng mga banyaga ang ilan sa mga ipinagmamalaki nating Pinoy food. Patunay dyan ang dessert na halo-halo na nagustuhan nga rin ng BTS member na si J-Hope noong huli itong bumisita sa bansa. At matapos niyan, abay isang dessert store sa South Korea ang naglunsad ng sarili lang version ng halo-halo. Ang trending na kwento, bida ang perfect dessert to beat the heat. Tutukan sa report na ito. Halo-halo in South Korea? You heard it right! Isang dessert store kasi sa Land of the Morning Calm ang gumawa ng sarili nilang version ng ipinagmamalaki nating panghimagas perfect tuwing summer. Inanunsyo yan ng Go Mango sa kanilang social media account, kung saan ang kanilang version mayroong mangga, strawberry, maliliit na sago at may ube ice cream. Batay sa kanilang post, mabibili ito sa halagang 5,000 Korean won o nasa 196 pesos. At ang sinasabing posibleng naging dahilan niyan ay ang BTS member na si J-Hope, #The J-Hope Effect. Dahil noong nagbalik Pinas ang Korean superstar kamakailan bilang bahagi ng kanyang Hope on the Stage World Tour na ginanap sa MOA Arena, abay hindi nito pinalampas na makatikim ng Pinoy food. At kabilang nga sa mga nagustuhan ng rapper-dancer ay ang halo-halo. This is my favorite dessert. Woo! Hello, hello. May IG story pa nga ito, hawak ang naturing dessert at may caption na obsessed with this. Magunita na minsan din naging bahagi ng top 50 best frozen desserts in the world ng International Food Database at Taste Atlas ang halo-halo. Kaya naman, kung ikaw ang tatanungin, ano ang paborito mong sangkap sa halo-halo?
Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. Kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan po ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video, kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipa-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.